Ano hong dahilan kung ba't kayo nandito? Gusto namin kunin yung documents and placement fee sa agency. Okay, bakit? Suspended po sila. Alright, may karapatan kayong kunin. Sino nagsabi suspended? POA. Alright. Okay. Give me somebody else who could go ahead and take care of this. Lusubin tong agency na to. Suspended. Retrieve yung kanilang document. I say so if it's true that they're suspended on POEA. Get those and teach them a lesson. Bale, itong dalawang complainant natin sila, ma'am, lumapit to sa bitag, no? Para makipag-coordinate at ilapit yung problema. Which is yung place, area natin dito sa may parteng Agoncil, El Ginto, Remedios, certain agency located sa area natin. So, ang kanila ngayon is mapuntahan yung area, makausap kung sino in charge at masagot yung mga katanungan patungkol dito sa kanilang allegedly illegal recruitment na ginawa dito sa which is nakapagbigay na rin sila ng pera. So ipapasama ko po sa inyo itong pulis po namin para mag-guide po and then mag-assist para po sa natin, operation sa bitag. Pinadala kami ni Mr. Ben Tulfo o sa bitag po. Oo, para lang sa ngalan lang ng public service namin, na dumulog sila. Kaya kine-complain po yung inyong company. So nandito kami for clarification lang gaya. About po dito sa application nila. Saan po dapat sila pupunta? Okay. So let's start with this. Okay. Yung kiniklaim nila na Pwede sila natin, Mama, sorry, i-interrupt kita. Ido-document po natin para protection po natin. Protection nila. please make sure hindi ito may air. Oo, bakit hindi may air? Protection Kasi namin, wala po protection kami nila, sir. na-receive na notice prior to this. Hindi po namin kailangan na notice interview. po. Ang sa amin lang, protection nila, protection namin, protection natin, protection nila. Malalaman natin yung sagot. Okay. We are doing this para magkaroon tayo ng clearance on both sides. Oo. So, I believe Okay. na as long as ma-meet natin yung ating purpose. Okay. Resolve natin kung ano yung case nila. Okay. Okay. So, yung kiniklaim ng dalawa na sila ay nag-apply dito, nag-apply sila para sa aming job order, right? And then you are na-operan para i-process as tourist, which is aware kayong dalawa na completely labas ang JTC doon. Kasi ang isang tourist, umaalis siya nang wala siyang agency, right? So ngayon, okay, let me finish. Okay? So ngayon, Tapos as far sinabi as sila. we are concerned, and chinek namin yung record, since may record kayong dalawa sa amin, kayo ay legal na pinaprocess. So ibig sabihin, kaya kayo na-issuehan ng OEC or Overseas Employment Certificate, pwede na po kayong maka-alis ng legal sa Pilipinas. Anong visa ang ginamit ninyo? Cleaner po. Cleaner, okay. Worker ito ba ay cleaning female. Ito ba ay tourist o employment? Yan pong tourist na yan, ma'am, ito po ay tapos na. Ito po yung sinasabi namin na labas ang JTC dahil wala pong agency ang isang tourist. Okay? So, na-issuehan po sila nito Okay. dahil Sino pinarases nag-issue po- nitong tourist? Yun po ay hindi namin alam. Sino Sa nag-issue ng totoong tourist? Yung empleyado po ang nagbigay sa amin. Sino nito? Miss Charina. Okay, hindi sila magkakaroon nito kung hindi galing dito. Dahil wala naman silang in-applyan dito. At kung sinasabi nyong working ang binigay ninyo, okay, hindi nyo pwedeng itago. Yes po, totoo po yan. Hindi JTC. Ito pong, ma'am, excuse me. Same code, same ang ginamit. Yes po, Same ma'am. ang Pwede po ginamit, nating okay. i-transfer sa isang employment ang Uh-huh. isang tourist visa. So, Okay. itong tourist visa na ito, ma'am, nakarating na lang po ito sa akin nung sila po ay nagrereklamo na. Nung Okay. panahong tinanggap po nila yung offer ng tourist, hindi po nila ako nilapitan at tinanong, ma'am, kayo po ba ay nagki-cater ng tourist dito sa opisinang ito? So, ang aming involved ang involved naming staff na si Miss Charina, wala po siya kasi naoperahan po siya sa gallbladder. Pero iniintay ko po siya dahil lilinawin ko sa kanya ang lahat ng ito. Okay. Hindi namin tinotolerate sa opisinang ito ang pag-aalok ng tourist sa kahit na sinong aplikante. Kasi kami po ay may lisensyang valid sa POEA. Okay.
Ganito lang ma'am, kaya hindi sila dumulog sa inyo. Unang-una sa lahat pagpupunta sa agency no kanino harap. Hindi naman sa operations manager, di ba? Truth. Doon mismo doon sa tao, kung sino man nag-recruit sa kanila, papunta rito. Totoo po yan. Katransaksyon nila, yun. Pumupunta sila dito sa opisina ninyo. So, alam nila na legal lahat kasi naka-ano kayo eh, sabi nyo nga opisina to eh. Opo. Kaya nga Totoo po sila, yan. di ba? Pero ma'am, bilang isang mga tawag po dito ay matatalinong adult kasi kasi ko naman sa kanila may pinag-aralan po sila. So alam po nila ang isang tourist ma'am, wala po yung agency involved. So sana that time na bago niyo po tinanggap yung tourist or na-i-process kayo as tourist, sana nagtanong po kayo sa management. Hindi natin pwedeng ang blame sa kanila eh. Hindi ko po Diba? sila biniblame. Pinapaliwanag Tsaka ko sinasabi lang po. natin na matalinong adult o kahit sino naman minsan, kahit matalino eh, hindi naman alam kung anong tamang proseso. Opo. Lalapit lang sila Totoo sa yan. ahensya na makakapagturo sa kanila kung ano yung tama. Dapat from the start, tama na ang nirelay sa kanila para hindi na nagkamali. Totoo po yan. Kaya Diba? nga ma'am ganito, inaantay po namin si Miss Charina. Ma'am, mapatunayan lang namin na totoo ang lahat ng ito. The next day, talsik po siya dito. Ano kasi namin, ma'am, may authority kayo na magpatawag sana ng emergency meeting at pagharapin. Yes, kahit totoo si Ma'am yan. Janet talaga yung harap niyo sa Totoo yan. Honestly, si Janet, kausap ko siya kayo ng umaga, nasa call logs ko siya. Kausap ko siya kayo ng umaga, sabi ko, mag-commit ka sa akin, bigyan mo ako ng time kung kailan ka makakapunta dito. So sabi niya, tatawagan ko si Charina, babalikan kita after 10 minutes. 10 minutes ang dumaan, hindi niya pa ako binabalikan. Ang sinasabi niyo dito, ma'am, kaninong lapses to? So bali po, yung aming staff, totoong accredited siya under JTC, hindi kami, tawag dito, hindi namin na nakita na may ginagawa siyang pag-offer ng, kasi kung mag-offer naman siya ng tourist sa labas, wala naman kaming pakialam doon eh. Buhay niya yun eh. Pero Outside yung niya. mag-offer siya sa loob, medyo maa-alarm talaga kami doon. Kaya ma'am, pansin mo kung paano ako na high blood nung ipinarating niya sa akin yung balita, di ba? Kasi hindi ko siya alam. So tinatawagan ko siya kanina, hindi pa daw talaga kaya ng kanyang katawan. Sabi ko kasi ma'am, kailangan mong humarap dito. Kailangan mong i-clear to kasi kung hindi, guilty siya. Ma'am, with all due respect, no, the reason that why we took the offer is because ginamit niya yung yung position niya. Exactly. Kaya kami And nagagalit. We are not the only ones. Yes, So, I know. Hindi po kami, ma'am, nag-reach out Hindi sa lang inyo. kayong dalawa ang And nag-message apparently, sa this is akin. not the first time that it happened. So, naghihintay kami ng update coming from you. So, ang sinasabi natin dito, ma'am, kung napatunayan si Miss Cha na siyang kausap nila at siya ang tumanggap nitong sinasabi ninyong visa at nag-process under ng JTC, Yes. mapatunayan nyo lang na totoo, tatanggalin nyo. Yes. Then, maibabalik ang pera ng Yes. mga... 100%. Ito, ma'am, OSC. Oo. Ibig sabihin, pwede na silang Pwede na umalis. po silang umalis. okay. Dahil na-process po. Pero last time na nag-usap kami, sabi nila, hindi na daw sila tutuloy. So we can cancel that one kung yun po Oo. talaga yung desisyon nila. Pero kung gusto man nilang... Kung gusto nila, gusto ma'am. nila, Oo. under sa inyo. Yes, ma'am. Ikukunin lang namin sa kanila yung amount na sapat para sa prosesong iyan. Oo. Kasi over po yung 40 para sa proseso. Okay. Magkano po dapat? Isang buwang sahod po. So, since ngayon na nagkaroon, ito ay tinitreat na rin namin to na part ng aming learning process as JTC. And at the same time, rest assured naman, susolusyonan naman namin ito. Ito siguro, ito na lang, ma'am. Kayo, nasa sa inyo yan. Kung gusto nyong kagatin yung offer ni ma'am, legal naman na lahat ito. Legal po ito. Oo, nasa sa inyo yan kung gusto nyo. Or kung gusto nyo, bawiin na lang yung pera nyo. Oo, desisyon nyo na yan. Yung sa decision naman namin, ma'am, is cancel na talaga kami. Ayaw na namin. Sobrang grabe Pinagpunta pa nila kami ng Pampanga. Nag-stay pa kayo ng 15 days. Nakaantay ng flight. Yung katulad niya, yung kinocomplain nila, walang-wala na talaga sila. Sa tagal na nila talagang nagantay dito eh. So, hindi naman kita biniblame dyan kasi sabi nyo nga, ngayon nyo lang din nalaman yung ganitong sitwasyon. Tao nyo ang nagkamali eh. So, thank you rin sa pagharap nyo at pag-ako kahit paano nung sinasabi natin. So, inaasahan lang namin, on Monday, sana maibalik talaga sa kanila, whatever it is, na ano naman yan lahat, maibigay sa kanila, maibalik yung karampatang para sa kanila. Sige, ma'am. Hanggang bukas,
Babalikan ko kayo kung Monday ay hawak na. Kung hindi, gagawa natin ng paraan. Tatawagan ko kayo kung anong outcome. Hindi ako papayag na hindi ibalik sa Monday ang inyong pera. Napag-usapan po namin kanina sa conciliation sa taas sa PUEA na wala nang habol ang agency sa amin at wala na rin kaming habol sa agency since naibigay na nila yung hinihiling namin sa kanila na may ibalik yung pera namin, which is 40,000 each sa aming dalawa. Ang balak po namin gawin is umuwi ng probinsya, which is Mindanao, and maghahanap ng pagkakakitaan. Sa ngayon, sobrang saya na natapos na yung agony namin sa ilang buwan naming pag-iisip sa problema na ito. And thankful kami kay Sir Ben sa Bitag at sa lahat ng staff sa PUEA as well as sa agency ng JTC na nakipag-cooperate sila at naibalik yung pera namin.